Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga, Kagapay. Ako si Lemel Rainier. Welcome sa DZAS New Year Specials. Excited po tayo ngayon dahil bisperas ng bagong taon. At magtatapos na ang taong 2021 at malapit na dumating ang 2022. Kaya pasalamat tayo sa dakilang tagapagligtas natin na nagtataguyod sa ating lahat kasama nating himpilan. Kaya nakatutok sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, active member kasama broadcast ng Pilipinas at ang ating website ay febc.ph. Ayan, patuloy tayo sa ating pagdiriwang sa kabutihan ng ating Panginoon. Nga po ay bibigyan natin ang mensahe po ng mga kaagapay natin dito sa ating himpilan at kasama na yung sa programang Entrepreneur Special. At kasama po dyan sa magbibigay ng mga mensahe nila, para ngayong New Year Special sa DZAS, ang kasama sa laro ng negosyo, ang MD Group. Maririnig matutunghayan si Mr. Mel Arcena, ganun din si Mr. Melvin D. Tungkol yan sa mahusay na pagnenegosyo. Ayan, tamang konsepto ang laro na negosyo principles. At susunod naman dyan ang usapang buwis at negosyo. Makikita, maririnig, Caballero Laksa & Company, si Ma'am Lorna Laksa. May kinalaman pa rin sa stewardship. At siyempre, kailangan mahusay tayo sa accounting. Ano po? Ayan, at tamang pagnenegosyo rin. Susunod naman, Livelipreneur, kasama Golden Treasure Skills and Development Program, si Miss Emily Diaz at si Miss Jocelyn Silawan. Ayan po, At ito ay may kinalaman naman sa paggawa ng hamon. And of course, bibigyan tayo ng magandang mensahe sa tamang perspective at pagsalubong, pagtingin sa 2022. Susunod naman po dyan ay Agripreneur. Mensahe po yan mula sa Mindorensis Tamara Realty and Development Corporation, si Mr. Nestor Flores Jr. Hatid naman ang agribusiness, agritourism. Yan ang kanilang konsepto naman ng business na lumalakas na rin sa kasalukuyan. And of course, sa panghuli natin, ang bibigyan ng mensahe ay mula sa Kaalamang Yaman. Si Pastor Bong Hermosa magbibigay ng motivation at saka ilang tips sa mahusay na pagnenegosyo at of course tamang konsepto ng pagnenegosyo. Ayan po, tunghayan po natin ang kanilang mga mensahe. Laro ng negosyo, The Great Game of Business, ang tamang pagnenegosyo sa Entrepreneur Espesyal. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mel Arcena ng MD Group. Sa laro ng negosyo, nakasama po ni Coach Lemuel sa Entrepreneur Espesyal tuwing Lunes na bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang bagong taon. Sama-sama po tayo na harapin ang bagong taon ng 2022 na meron pong pag-asa, na meron pong patuloy na pakikibaka sa ating mga hinaharap na mga challenges sa ating mga buhay, sa ating mga negosyo at sa ating mga personal na buhay. Sa oras pong ito, nais ko pong patuloy na i-suggest or patuloy na encourage ang bawat isa sa inyo na subaybayan ang aming programa na magbibigay po sa inyo ng total freedom kung ito po ay lubusan ninyong maunawaan. Yung pong tinatawag naming laro ng negosyo. O ito po ay hango sa sinulat na aklat ni Ginoong Jack Stack ng Dallas, Texas na may pinamagatang The Great Game of Business. At kami po bilang isang kumpanya ng MD Group, sa pangunguna po ng aming President and CEO, si Mr. Melvin D.
kasama na rin po ang kanyang may bahay, ang aming CFO na si Ms. Nancy D, ay patuloy na nagbabahagi sa inyo ng mga kaalamang makakatulong upang ang inyong pong pagnenegosyo ay maging masigla, maging masaya at produktibo. Bagamat kami po sa aming kumpanya ay hindi pa gaanong nararanasan yung mga nararanasan ng mga nagpa-practice na po nito sa Estados Unidos, ay kinakikitaan po namin ang aming sariling kumpanya ng mga palatandaan na ito po ay unti-unting gumaganda sa pamamagitan po ng mga numero na aming nakikita. Kaya gusto po namin na ipagpatuloy po natin ang ating pag-uusap, ang ating pagtatalakayan tuwing Lunes dito po sa programang Laro ng Negosyo sa Entrepreneur Special, kasama po si Coach Lemuel Reunier at ang lahat po ng bumubuo ng 702 DZAS. Sana po ay patuloy po ninyong tangkilikin ang programang ito at nawa po ay ipagkaloob po sa atin ng Panginoon na magpatuloy ito at mas marami pa po tayong maturuan, maimpluwensyahan na mga business owners, ganun din po ang mga empleyado na i-embrace ang mga tinuturo pong prinsipyo nitong laro ng negosyo. Ito po ay may kinalaman sa pagkakaroon po ng transparency, teamwork, collaboration, and other values na sa tingin po namin ay totoong makakatulong upang ang mga negosyo na ating pinapatakbo ay lalong maging masigla, lalong maging kapaki-pakinabang sa marami pong mga kababayan po natin. Kaya muli po kami mula dito sa MD Group, ako po si Mel Arcena, bumabati po sa inyo ng isang masagana at mapagpalang bagong taon. Salamat po! Maligayang Pasko at mapayapang bagong taon po sa inyong lahat. Ako po si Melvin D. ng MD Group sa programang Entrepreneur Laro ng Negosyo. Gusto ko po kayong pasalamatan ating mga masugid na taga-subaybay, taga-pakinig ng ating programa dito po sa DZAS. 3 taon na po ang ating programa na Laro ng Negosyo at hindi po ito mangyayari kung hindi nyo po kami laging sinusubaybayan at sinusuportahan, at dahil po dyan maraming salamat po. At dahil po dyan nakakarating na po tayo sa iba't ibang panig ng ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming salamat po sa inyong mga comments at yung mga madalas na nagpapadala po ng mga text messages, yung mga encouraging words po na talagang nagbibigay ng inspirasyon po sa amin at lakas ng loob na ipagpatuloy pa po itong ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At gusto ko rin pong i-take advantage ito, take this opportunity to thank, pasalamatan yung ating mga kasamahan, mga tao sa likod ng ating programa, yung buong DZAS Operations and Productions team. Kasama po dyan yung ating audio, video, and content teams. Maraming pong salamat sa inyong lahat. And of course, gusto ko rin pong pasalamatan ng ating buong DZAS management team. Kasama po dyan si Coach Lemuel. Salamat po sa inyong walang sawang pag-suporta at paniniwala dito sa ating advocacy na makatulong po sa ating mga kapwa negosyante dito sa Pilipinas. Dito kasi sa ating programa, nagsishare po tayo ng mga iba't ibang mga business principles and philosophies na ini-implement po namin sa aming sariling organisasyon dito sa MD Group. At once in a while, sineshare po namin yung mga results ng ating mga practices. At umaasa po kami na dito sa mga sineshare po namin, nakakatulong po sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa entrepreneur. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. At dahil patapos na po ang 2021, gusto nating baliktanawan, ano pa nangyari. So nakita natin na halos parehas pa rin, very challenging pa rin ang ating 2021. And although nakita natin ng mga mga pagbabago, mga improvements naman. At isa dito yung pag-asa na the end is in sight. May bakuna na po. Hintayin na lang po natin na talagang magkaroon tayo ng yung sinasabing herd immunity at mas magiging safe na po yung mga face-to-face meetings po natin and engagements.
And of course, yung mga bagong oportunidad na dinadala, no, ay dinulot nitong pandemya, talagang nabuksan yung online business, no? Halos lahat ng mga negosyo natin tumalon na sa online. At talagang na-democratize po yung ating retail outlets. Okay? So, for business owners, malaking opportunity po ito, no? Na kailangan po natin take advantage and leverage on. So, isa pa pong pwede nating take advantage yung pagbabago sa ating work environment. At dati, kala natin imposibleng mangyari, pero ngayon, openly accepted na and welcomed yung tinatawag nating hybrid work environment, yung on-site and remote work from home. Okay, so malaki pong opportunities din po yan para sa ating mga nagnenegosyo na makatipid sa ating mga operations, no? At ito yung pansinin natin, no, yung pang-apat, no, na oportunidad, which is yung pagbabalik probinsya ng ating mga kababayan. Dahil dito sa pandemya, napilitan po yung ating mga kababayan na bumalik sa probinsya, at dahil dito, nabigyan po ng bagong buhay at sigla yung ating mga karatig lalawigan. So, watch out po dahil maraming opportunities po na bubuksan itong pangyayaring ito. So, for the next few years, may mga growth opportunities po dyan. So, antabayanan po natin yan. And of course, meron pa rin naman tayo mga challenges, no? Mga bagong challenges na hinaharap. At unang-una dyan, syempre, yung ating ability to adapt, no? Yung mga ating mga old practices, business practices, paano natin sila i-adapt sa bagong working environment na hinaharap natin ngayon. And of course, sa ating mga na-obsolete na mga assets, how do we repurpose these assets? Start planning na po. At i-execute na po natin yung mga plano na yan. At hindi po natin pwedeng payagan na maiwanan po. Okay, so... And the next po, siyempre yung tinatawag natin war for talent. Ito po yung mga talents na kailangan po natin sa bagong work environment na very technology driven. Okay, so yan po yung mga bagong skill sets na kailangan natin sa ating mga kasamahan. So dahil napabilis po yung transition natin dyan, talagang magkakaroon po ng shortage dito. At lahat tayo mag-aagawan po dyan. So watch out for that. And of course, itong pangatlo, ito yung lagi na natin naging problema. Lagi natin problema to, yung how do we engage our employees? How do we tap our employees' full potential? Okay, so yan yung perennial problem po natin, no, mga negosyante. So, and of course, yung increased competition and yung pressure to reduce cost, no, talagang nandiyan na po yan at hindi po mawawala. So, dito sa ating programa, yan po yung pilit natin gustong bigyan ng sagot. Okay, at ako po personally, ang paniniwala ko po, isa sa mga malaking sagot na malaking pwede natin gawin, no, para masagutan itong tanong na to, itong mga challenges na to, yung kung masasagot natin itong tanong na to, how do we get our employees to think, act, and feel like us, to feel like an owner? So, kung makukuha natin yung sagot dito, I think marami dito sa mga challenges na to ay kaya natin ma-overcome, no? So, kung tulad ko po kayo, na hindi po pinatutulog nitong mga questions na to, no? Yung ako kasi lagi ko iniisip na paano ko ba makukuha yung full commitment ng aking mga teammates, no? Paano ko ba ma-focus sila para ma-achieve yung mga goals and objectives na aming pinag-strategizan. Paano ko ba makukuha yung kanilang initiative, no? Na hindi na kailangan utusan pa. Pag may nakita silang problema, i-volunteer na at i-solve na para hindi na ito lumaki. Paano ko ba sila ma-hold accountable na kung ito yung kanilang economit, talagang i-deliver nila on time, okay, on budget, and of course doon sa tamang quality, no, ng kanilang pagtatrabaho. And of course yung ating laging pangarap, no, na pag nag-deliver ang ating mga kasamahan, yung nakita natin yung kanilang yung pagpa-practice ng excellence, no, yung tinatawag natin yung pagbigay ng extra effort sa kanilang ginagawa, na hindi lang yung bare minimum yung kanilang deliver, but with the extra, yung sinasabi ng extra effort, extra mile. So
mga kapwa negosyante, kung yan po ang lagi nyo ring iniisip at yan yung mga hindi nagpapatulog sa inyo, well, yan po ang ating bibigyang sagot sa susunod na taon dito po sa ating programang Laro ng Negosyo. So, samahan niyo po ako at ang aking mga groupmates sa aming pag-share dito sa ating journey na makuha at makamtan yung sagot dito sa ating natanong. Dito ba sa ating big question, how do we get our employees to think, act, and feel like owners? Okay, so with that, inuulit ko maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa amin. Merry Christmas po. Happy New Year, and God bless us all po. See you 2022. Usapang buwis at negosyo sa Entre Pinoy Espesyal. Magandang araw sa lahat ng listeners ng Entre Pinoy Espesyal. Kumusta na po ang ating mga negosyante? Kumita ba naman tayo last year, 2021? Alam naman natin na pandemic, kumikita ba talaga ako? Natanong niyo ba ito sa inyong mga sarili? At tanong, kumikita nga ba talaga? Tamang-tama yung tanong mo. Halika, mag-usap tayo. Ako si Lorna Caballero Laksa para sa Usapang Buwis at Negosyo. Ngayong 2022, dapat mas level up na ang mindset mo, lalong-lalo na sa pagnenegosyo. Isa sa pinakamahalagang dapat mong malaman ay ang paglabas at pagpasok ng pera sa iyong negosyo. Kaya ang tanong, na kumikita ka nga ba, ay ikaw lamang ang tanging makakasagot niyan. Pero, bago ako magkwento sa iyo ng mga bagay na yan, dapat isikapin mo na sa taong 2022, ang nag-iisang trait na kakailangan mo ay upang maging good steward ka sa negosyo. Ito ay ang pagiging mindful o pagiging maalalahanin sa mga detalye. Oo, tama ka. Alam kong matyaga ka sa pagnenegosyo, pero kailangan mong maging mindful sa paglilista ng paglabas at pagpasok ng pera. Ang bookkeeping ay simple lang na pamamaraan. Ito ang mga elemento. Unang-una, journal entry. Ano nga ba yung journal entry? Ano nga ba yung mga kailangang isulat dyan sa accounting journals na yan? Parang Dear Diary lang yan. Ito, dito mo isusulat ang mga perang pumapasok at lumalabas. Mga perang ibinili mo ng supplies o asset sa negosyo. Mga perang binibili mo ng pagkain o pang-entertainment, mga puhunan sa negosyo, goods, or pinangbayad ng services. Dito magkakaroon ka ng overview kung magkano talaga ang pumasok at lumabas. So, you have to categorize your transactions. Ito ba ay pang-business? Ito ba ay pang-personal use? Kasi minsan, akala mo wala kang kinita. Pero napunta na pala lahat sa mga online order mo na hindi naman related sa iyong business o gastos lang ng pamilya mo. Sa mga nagdaang segments ng Entre Pinoy Espesyal, na-discuss ang kahalagahan ng register books of accounts. Ito yung mga accounting journals dito para maklasify ang bawat gagamitin sa mga transaction. Like yung benta, para sa sales yan. Collection, para sa cash receipts journal. Yung mga expenses, para sa disbursement journal. At meron din tayong tinatawag na general journal para sa audit adjustment. At ang summary ng lahat ng iyan ay sa general ledger naman. Pangalawa, itago ang lahat ng resibo. Lahat ng resibo. Keep every receipt and record for 10 years. Magkaroon ng isang lalagyan para doon
mo lahat ilalagay ang resibo. Alam kong matrabaho ito, pero mas magiging madali kung matyaga mong i-reorient ang sarili na ang lahat ng resibo ay itatago sa isang lalagyan. This will keep you from stress and a lot of time of headaches come tax season. Lagi rin magdala ng ballpen sa bag para once na makuha mo ang resibo, lagyan mo lang ito ng note sa likod para saan mo ginamit for your future reference. Enter all your transaction in the journals on a daily basis para iwas tayo sa penalty ng tax mapping. Kasi ang BIR, hindi mo alam kung kailan magkakaroon ng inspection sa place of your business. Pangatlo, keep a record to prove the deductible expense to arrive at the net taxable income. Para din ready tayo sa depensa come BIR audit. Ano nga ba ang benepisyo ng tamang bookkeeping? Sa aking karanasan bilang isang accountant, narito ang ilan. Bookkeeping helps you determine deductible expense to have more tax savings. Bookkeeping can help you prepare financial statements to apply for business loan. Bookkeeping helps you catch financial mistakes. Bookkeeping matters because it gives you a clear picture of where your money is going. Tandaan, a good steward is a servant who is mindful that Jesus, our Lord, will return anytime. It's the person who behaves like he is a servant who will be held accountable. Mindful is the key. At bahagi ng matalinong pagnenegosyo ay ang kamalayan sa basic accounting. Sabi nga sa Bible, sa Luke 16 verse 10, one who is faithful in a very little is faithful in much, and one who is dishonest in little is dishonest in much. Sabi din sa Proverbs 21:20, a wise man saves for the future. At ito ang huli kong iiwan sa inyo in Proverbs 10 verse 4, diligent hands brings wealth. Ako po, si Lorna Caballero Laksa, bumabati sa inyo ng mapagpalang 2022. Livelypreneur. Magandang araw po sa inyong lahat. Nasaan man kayo ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ay binabati ko kayo ng isang napakagandang araw at manigong bagong taon. Sa pagkakataong ito ay nais po namin magbigay sa inyo ng kaalaman. Tuturuan namin kayo ng isang produkto na maaari nyong maihain sa inyong hapagkainan sa parating na New Year. Tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng traditional ham, pork ham. At ito po ay ibabahagi sa atin ng isa sa resource speaker ng Golden Treasure Skills and Development Program na si Ma'am Jocelyn Silawan. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo para gumawa ng traditional ham. So, yung kailangan po natin, syempre number 1, meron po tayong karne. Ito po ay parte na pigi. So, kailangan pag gagawa tayo ng ham, yung karne ay buo. Buo. So, ito ay 1.2 kilos para pag naluto is 1 kilo. So, yun yung idea na timbang talaga natin. Ito po yung kailangan natin. 1 tablespoon na asin. 1 teaspoon na phosphate. Yung phosphate po, binder ha. 1/4 teaspoon na curing salt. Ang purpose po kasi nito is para tumagal yung karne. Yung ibang tawag dyan ay pink salt. Yung karne, kailangan din ng vitamin C. Ang purpose po nito dito sa atin ay para yung ating karne ma-absorb lahat yung mga spices na ilalagay natin. So, vitamin C. Kung wala kang mabiling vitamin C powder, pwede naman po yung vitamin C, yung ascorbic acid. And then, dudurugin lang po natin.
Okay? Susunod natin yung ating ham spice. Para masabing ham itong ginagawa natin, kailangan natin ng ham spice. 1 tablespoon. Kailangan natin ng isolate para yung ating karne ay juicy, hindi pudra yung ating product. And then, Carrageenan. Isa pa rin yan para, di ba pag naggagawa tayo medyo hindi watery yung ating pang-injection. So, parang malapot po yun, lumalapot. Susunod natin, kailangan natin ng 1 kalahating asukal. Pwedeng wash, pwedeng white, pwedeng light brown. So, sama-samahin lang po natin yan. So, kailangan natin ng spatula. Itong ginawa po natin, nahaluin muna natin bago natin lalagyan ng tubig. Kaya ito hinahalo para maiwasan ang pagkabuo-buo. So, yan haluin natin ha. Then, lalagyan na po natin ng tubig. Yung tubig po dapat ay malamig. So, haluin natin. Pag natunaw na po itong ating mixture, kailangan meron po tayong food injector. Ito po yung needle. Ang number po nito ay 16 to 18. Ginagamit po ito pang-inject talaga sa mga karne. Pwedeng pork, pwedeng chicken. Ito po yan. 2 na po yung butas nitong ating needle. Dati po kasi, iisa lang. So, pag nagbara, hirap na hirap sila. So, ang nag-innovate ulit sila, 2 na yung butas. Kahit hindi mo nasalain itong ginawa natin mixture, lulusot-lulusot pa rin dito. So, kailangan din po natin ng syringe. 30 ml na syringe po ito. So, ganito lang po yan. Pasok mo lang ganyan. Kukuha na po tayo ng mixture sa ating bowl. So, ito na po yun. And then, lagay lang po natin yung ating karayom o yung needle natin. Mag-uumpisa tayo sa baba. Inject natin. Careful lang, baka matusok ang kamay. And then, mga 1 cm po yung pagitan. So, ngayon, magagawa tayo pang dry cure naman. We-mix lang po natin ito. So, kung kanina, meron tayong in-injectionan para pang sa loob. So, kailangan natin ng dry cure. Ibig sabihin, sa labas natin naman siya ilalagay. So, ganito po yung paglalagay. I-mix muna natin to sangkap. Tapos, i-spread natin. And then, i-massage natin. Parang yung kasi kanina, in-injection na natin. So, para kamalat ang lahat ng parte, yung mga pinag-injection na natin, irarab naman natin siya. Kailangan po kasi talaga yung may tender loving care. So, kailangan mo i-massage. Okay. Massage mo lang to hanggang malagyan ng lahat. Hanggang sa ilalim. Ilagay na po natin sa plastic container para po i-cure po natin ng 5 to 7 days. Matagal, di ba po? So, ganun talaga yung ham. Kailangan i-cure para malasa. Kung gusto mo na mas malasa or paabutin mo siya ng 2 weeks kasi medyo maalat na. Yung 5 to 7 days, tamang-tama lang, hindi yan masyadong maalat. So, pag na-plastic na, ilagay mo na sa ref. Sa chiller lang po. No? Sa chiller lang. Kung halimbawa, 3 o'clock to, natapos ka nag-inject, 3 o'clock. Ilalagay mo sa ref. Kinabukasan, ng 3 o'clock ulit, bisitahin mo naman sa ref to. Irarab mo ulit. No? Kung ang posisyon niya ay ganito, paglagay mo ulit sa ref, pabaliktad naman. Kasi yung spices na nilagay natin, kalahati lang yung nababad. So, para magpantay yung kanyang lasa, kailangan itong kalipart naman sa baba. Kinabukasan ulit, ganoon na naman, irarab mo na naman to, balik naman sa pabaliktad naman, hanggang umabot ng 5 to 7 days. After 5 to 7 days, magiging itsura ng karne nyo, mamula-mula. So, ito yung magiging sauce niya. Ito po. So, oras na para lutuin ito. So, ito po ay dadalhin natin sa lababo. Running water lang po natin babalawan para po lahat ng excess na asin ay mawala para hindi po masyadong maalat ang inyong ham. Naugasan na po natin. So, kailangan natin ilagay na sa ham net. Ang purpose nito is para mabilog yung karne.
Okay. Kailangan din po natin ng 2 panali. So, ganito lang yan. Lalagay lang natin dito. Pwede din pong meron kayong ham net. Pwede rin po. Yun yung nakikita nyo na bibili na ham na merong 40 na net. No? Ham net yung ginagamit nila. Yung ginagamit ko po ay ham sack. Kung wala ka pa rin makita, pwede yung nisa, yung ginagamit ng mga estudyante natin, pero dapat po bago. Pwede din po ang stocking. Ayan, ganito lang siya. Ibilog mo siyang ganito po. Tapos talian mo. Kailangan mahigpit yung pagkakatali para mag-korting bilog. Kung sa tingin mo para siyang, di ba bilog na bilog, pero po habang niluluto ito, lumiliit po. Kaya ang sabi ko kanina, simula sa umpisa kanina, ang ideal na karne na dapat nating bilhin ay 1.2 to 1.3 kasi pakukuluan natin ng 2 oras. So liliit po talaga yung ating karne. No? Mukha siyang malaki ngayon, mamaya konti na lang to, maliit na lang. So ganito po yung itsura nito pag hilaw pa. Sa cooking ingredients, kailangan po natin ng asukal na 1 cup. Yung Sprite na to, pwede na natin itong ubusin. And then, yung ating pineapple juice, isa din pong maliit na can. 1 cup po na anisado wine. Ang purpose ng anisado wine para matanggal yung para lansa ng karne. At saka pag may anisado wine, siya po yung nagdadagdag ng lasa. And then, meron po tayong cloves or clavo de comer. Maglalagay po tayo ng 3 piraso hanggang 5. And then, maglalagay po tayo ng dahon ng laurel. Kukuha rin tayo ng cinnamon powder, 1 teaspoon. Kung may dry oregano, pwede rin mag-add ng dry oregano. Optional lang po yun. So, kung papansinin nyo, hindi po siya puno. So, ang magpupuno po dito para maging kapantay ng karne ay yung tubig. So, maglalagay po tayo ng tubig. Mga 2 cups. Kasi habang kulo ng kulo yan, nag-evaporate yung water. So, kumukonti po siya. So, ito na. So, pwede na natin siyang salang. Po, makalipas ang 2 oras, di ba kanina pinakita ko sa inyo, malaki. So ngayon, papansinin nyo, maliit na siya kasi pinakuluan po natin ng 2 oras. So, pag lumamig na po, tatanggalin na yung ating hamsa. Huwag natin gugupitin kasi sabi ko kanina, pwede pa siyang gamitin ulit. Yung kanina po, nisilagay natin sa hamsa, meron siyang balat. So ito na po yun. Pag luto na po kasi malambot na talaga, pusa na siyang matatanggal. Pansinin niyo, ito na yung taba. Natunaw na po yung taba, no? So tanggalin natin. Itong parte na may taba, ito yung lalagyan natin ng sugar. So, lagay natin sa aluminum tray. Maglalagay po tayo ng sugar, pang-caramelize na natin to. Dito sa bandang parte na maraming taba, para pagka ginamitan natin ng torch ito, siya yung magbe-melted at saka magkakaroon siya ng juicy, mukhang natunaw yung hindi siya dry. So kung wala po kayong torch, pwede po ipasok lang sa oven toaster. Kung wala po yung old style, yung magpapainit ka ng siyanse, pababagain mo, and then ididip mo lang dito sa ating karne na may sugar para matunaw lang or mag-caramelize yung ating sugar. Susunugin natin yung sugar. Wow! Mukhang ang sarap-sarap naman ito at napakaganda rin ng presentation, Ma'am Jo. Thank you sa pag-share sa amin at pati ako nanonood. Papasukin na naman ang isang bagong taon ng 2022. Itong natutunan po natin ngayon ay isang napakadaling produkto actually na maaari nyo pong maging business. Ang Golden Treasure Skills and Development Program ay 23 years na po sa pagbibigay ng mga kaalaman na pwede nyo maging negosyo o pangkabuhayan.
Nasa sa atin na lang po at hawak natin sa ating mga kamay ang tagumpay kung paano natin gagamitin ang mga matututunan natin sa Golden Treasure upang tayo ay makapagtayo ng negosyo. Sana po ang taong 2022 ay isang bagong panimula sa isang matagumpay na buhay para sa ating lahat. Ngayon, upang matutunan niyo pa po ang tungkol sa seminar, halimbawa, yung kaninang napag-aralan natin, yung meat and fish processing, ay under po yung paggawa ng traditional pork ham and chicken ham. Pero maliban po sa seminar na meat and fish processing combined with ice cream baking, ay marami pa pong mga seminars ang maaari po ninyong matutunan sa Golden Treasure. Puntahan lang po ninyo ang aming Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program, at ganun din ang aming website, www.goldentreasureskills.pe. May kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At hindi natin pwedeng iasa ang ating tagumpay sa kapalaran. Kailangan natin itong pagsumikapan at pagtrabahuan. Ang taong 2022 ay magbibigay sa atin ng masaganang buhay kung ating hahanapin at isasagawa ang ating mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong lahat and Happy New Year! Agripreneur, usapang sakahan, usapang kaunlaran sa Entrepinoy Espesyal. Dilingit sa ating lahat na ang ating bansa ay dumanas ng grabing hamon, dan lalo na ang mga magsasaka, sektor na magsasaka. Pero ang kagandahan po sa kabila nito ay nagsusurvive tayo. Yan ho ang kagandahan ng nasa agriculture. Tayo mga agripreneur laging nagsusurvive. Kaya napakapalad ho natin na ang sektor ho ng agrikultura ay bagamat laging dinadaanan ng mga hamon, pero lagi ring nagiging survivor. Kaya ating pang pagyamanin ang sektor ng agrikultura. Lalo tayong mga magsasaka, maging agripreneur tayo. Tumingin lamang tayo sa ating mga produkto at pagyamanin. Sigurado na hindi tayo magugutom at dilingid sa atin ng panahon ng pandemic. Maraming tao na napapanood natin sa news na nakapila, mahaba ang pila, naghihintay ng ayuda, dahil lalo na yung mga kababayan natin na hirap, naghihintay sila ng ayuda ng pagkain. Pero tayo, mga magsasaka, hindi tayo ng problema sa pagkain. Andun ho yung food security. Yan ho ang kagandahan dito sa agrikultura. Dahil pag masipag ka, marunong kang magnegosyo sa ating sektor. Kasi pag may lupa ho kayo, marami hong pwedeng source of income, source of food. Yun ho ang kagandahan ng real estate, yung agripreneur na tinatawag natin. Dahil sa kabila nito, laging nagsusurvive ang mga magsasaka tulad natin. Kaya ating pagyamanin ang ating agrikultura. Kung maganda po sana, kung mayroon tayong maliit na, kahit maliit lamang na lupa, na agrikultura, ating pagyamanin. Gawin natin itong productive. Sayang po, pwede ho nating magtanim ng mga gulay, o pwede tayo mag-alaga ng mga hayop, katulad ho ng mga manok, mga duck, mga kambing. Depende ho sa ano yung gusto ninyo. Yun ho ang kagandahan sa agripreneur, sa agrikultura. Dahil marami ho tayong pwedeng paggamitan. Kasi sa agrikultura ho,
pwede tayong kumita sa ating lupa. Una, sa paupahan. Pwede natin paupahan ang ating lupa. Pangalawa po, habang tumatagal, ang lupa natin is tumataas sa appreciation income. Kasi habang nade-develop po ito, pag may mga katabi ho tayong mga nade-develop, tumataas ho ang value ng lupa natin. Lalo pa ho pag ang farm natin is ginawa nating productive. Marami ho, kung familiar lang ho kayo, ang farm ninyo is sikat ho ngayon, maganda ho ngayon yung agritourism. Ang laki ho ng potential. Kaya atin hong pagyamanin ang agrikultura. Kung gusto po ninyong matuto, kung gusto po ninyong malaman yung pag-agrikultura, pwede ho kayong mag-enroll or mag-inquire muna kayo sa Tamaraw Farm or mag-email kayo sa sales department at tamarawfarm.com.ph or tumawag ho kayo sa 0995-038-3325 or manood ho kayo or makinig kayo sa DCS sa 702 Radio TV. Yan ho, mayroon ho tayong program doon at ang kagandahan po sa program na ito ay ating pinagyayaman ang agrikultura. Marami tayong paggamitan sa ating mga lupa. Kung mayroon na ho tayong mga farm, dagdagan pa ho natin ng farm school. Gumawa tayo ng farm school. Pero hindi ho basta-basta yon. Siyempre kailangan natin mag-aral. Kasi potential din po yon sa farm school. Sabi nga, kung dito sa sektor na agrikultura, hindi lang ho isa ang pwede natin pagkakitaan. Pwede ho tayong gumawa ng agritourism, farm school, mga livestock, mga crops, mga fruit trees. Marami po pwede nating gawin sa ating mga lupa at tiwangwang. Kailangan lang ho natin ng mga kaalaman. At yan ho ang kagandahan. Kung gusto po ninyo na matuto sa larangan ng agrikultura, kung gusto ninyo mag-aral, pwede ho kayo mag-inquire ho kayo dito sa amin sa Tamaraw Farm or sa sales department at tamarawfarm.com. Yun ho ang kagandahan. And then meron pa ho kami maliban ho doon sa farm school, meron din ho kami in-offer yung Tamaraw Farm and Resort. Kung wala ho kayong lupa, wala ho kayong sapat na pera, pero meron ho kayong monthly income, nag-o-offer ho kami. Tinutulungan ho natin ang ating mga kababayan. Lalo pa ho ngayon, kung ikaw po ay OFW, sa gusto ninyo, basta sabi nga, pag gusto may paraan. Meron ho kaming tinutulungan ho namin. Tumawag lang po kayo or mag-email kayo sa sales department at tamarawfarm.com. Tutulungan po namin kayo. Or tumawag kayo sa 0995-038-3325 or makinig kayo dito sa Entrepinoy, sa Agripreneur. Kasi tutulungan po natin ang ating mga kababayan sa mga gustong maka-avail ng lupa pero wala silang sapat na kakayanan. Meron ho tayo na pwedeng itulong sa ating mga kababayan. Mag-inquire na. Kasi imagine mo, kung mahilig ko kayong gumala mahilig ko kayong pumunta sa mga resort, meron po tayo nun. Ang kagandahan po, pwede pong hulugan ninyo. Investment po yon. Sayang po kasi, sabi nga, sayang yung mga potential. Gawin ho natin, hanggat kumikita pa ho kayo sa abroad, sabi nga, lagi ko sinasabi, sabi ng mentor ko, pay now, enjoy later. Invest tayo ngayon. Invest. Para sa pag tayo ay mahina ng katawan, pwede tayong mag-harvest. Harvest. Yan ang kagandahan sa real estate, sa Agripreneur. Ako po si Nestor Flores na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hatid ng Entrepinoy Espesyal ang Kaalamang Yaman mula kay Dr. Pong Hermosa. Mong Hermosa po para sa Kaalamang Yaman. Kawikaan 23, 17 at 18.
Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Bagkus igalang mo si Yahweh habang ikay nabubuhay. Kung magkagayon, ay gaganda ang iyong kinabukasan. Masaganang bagong taon mga kaalyado. Excited na tayo sa atin pong New Year, the new chapter of our lives. Bagong kabanata, bagong panimula, at bagong pagkakataon. Samahan mo ko ngayon sa ating pagtalakay tungkol sa paano magiging masagana ang ating bagong taon. 3 bagay ang ating dapat alalahanin. Unang-una, ang bagong taon ay bigay ng ating Panginoon. Tama ang iyong narinig. Ang bagong taon ay bigay ng ating Panginoon. Kaya nga naman ito isang pagkakataon para maranasan natin ang inihanda ng ating Panginoon sa isang taon ng pagpapala. Ito'y pagkakataon na maranasan natin ang kanyang mayamang biyaya. Ang inihanda ng Diyos na pagpapala sa ating pong buhay. Ang kabutihan niya ay maranasan natin sa bagong taon, sapagkat ang bagong taon ay bigay ng ating Panginoon. Your 2022 is a blessing from God. Iyan ay bigay ng Diyos, and every good and perfect gift is from God. Kaya nga, sigurado tayo na tayo po'y unlad ng unlad sa bagong taon. Aasenso ng aasenso ang ating buhay. Susulong ng susulong at lubos-lubos na pagpapala ang inihanda ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapag kasama natin ang ating Diyos, ang imposible ay pwedeng maging posible. Ito po'y kabanata, bagong kabanata ng ating buhay. Kabanata ng pagpapala. It is the new chapter of blessing na binigay ng Diyos sa ating pong buhay. The new chapter of miracle. The new chapter of special favor. Bagong kabanata, bagong taon, bagong karanasan ng kabutihan ng ating Diyos sa bawat isa. Kaya nga ating tandaan, ang bagong taon ay bigay ng ating Panginoon. At kapag ang Diyos ang nagbigay, hindi niya tayo ipapahamak. Iyan ay para sa ating kabutihan. Kapag ang Diyos ang nagbigay, ito po ay pagkakataon na maranasan natin ang kanyang mayamang biyaya. Inihanda niya yan para sa atin sa buong bagong taon. Kaya nga naman, magtiwala tayo sa Kanya. At ang bagong taon na bigay ng ating Panginoon ay isang pagkakataon na maranasan natin ang Kanyang mga kabutihan. Maranasan natin ang Kanyang mga himala. Maranasan natin ang Kanyang mayamang biyaya sa bawat isa sa atin. Kaya nga naman, tandaan natin, ang bagong taon ay bigay ng ating Panginoon. At kapag ang Diyos ang nagbigay, sigurado tayo na ito po'y para sa ating kabutihan. Hindi para tayo ipahamak. Kaya nga naman, ngayong bagong taon, isang pagkakataon na maranasan natin ang mayamang biyaya ng Diyos. At tayo po ay tunay nga ng magtiwala sa Kanya, sapagkat siya ang source ng atin pong pagpapala. Siya ang source ng ating kalakasan. Siya ang source ng ating buhay. Kaya nga naman, sa Kanya tayo magtiwala. Ang bagong taon, sigurado ako, bigay ng Panginoon para sa kabutihan ng bawat isa. Kaya ngayong bagong taon, I'm sure na uunlad ng uunlad, susulong ng susulong, aasenso ka ng aasenso, sapagkat lubos-lubos ang inihanda sa iyo ng ating Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. At tunay nga na ang iyong kinabukasan ay sasagana. At ang pangalawa, alalahanin natin na ating parangalan ang ating Panginoon sa ating bagong taon. Siya ang nagbigay nito. Parangalan natin ang ating Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat siya ang nagbigay ng bagong taon. Kaya dapat natin siyang pasalamatan, parangalan, luwalhatiin. Atin siyang parangalan sa ating pong mga buhay, sa ating mga talento, sa ating lahat-lahat, atin siyang parangalan. At sabi sa ating talata, tsak, sasagana ang iyong kinabukasan. Kaya nga naman, dahil siyang nagbigay ng bagong taon, isang pagkakataon na maranasan natin ang kanyang mayamang biyaya, patuloy natin siyang parangalan, pasalamatan, luwalhatiin. Ang sabi ng kasulatan, the Lord inhabits the praises of His people. Pag tayo po'y nagpapasalamat sa Kanya, siya'y nalulugod. We are touching the heart of God. At salamat sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon
na maranasan ang buong 2022, year 2022, wherein a blessing from our God. Kaya nga naman, excited na tayo sa pagpasok ng bagong taon sapagkat ito po ay punong-puno ng saya. Punong-puno rin ng challenge. Pero tandaan natin, sa lahat ng ating naranasan, may pagsubok o wala, parangalan natin ang ating Panginoon. Kaya nga ang year 2022 ay binigay ng ating Diyos sapagkat may mabuti siyang layunin. Sa Kanya lamang tayo may security. Sa Kanyang kamay, meron tayong katiyakan. At tiyak, aasenso, uunlad, susulong, at ang Kanyang lubos-lubos na pagpapala na punong-puno ng Kanyang kabutihan ay patuloy na igagawad sa bawat isa sa atin. Parangalan natin ang ating Diyos. Sa Kanya tayo magtiwala. Sa Kanya tayo magtiwalang lubos sapagkat ang Diyos na buhay na nagbigay sa atin ng bagong taon ay nagbigay ng pagkakataon para maranasan natin ang Kanyang kabutihan sa ating buhay, mayamang biyaya sa ating pamilya at ang Kanyang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Atin siyang parangalan at anuman ang ating naranasan, anuman ang ating matanggap sa Kanya, ibalik natin sa Kanya ang kapurihan sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng bagong taon. Ang pangatlo, alalahanin natin na kasama natin ang ating Panginoon sa bagong taon. Sasamahan ka niya sa lahat ng bagay sa ating buhay. Ano man ang naranasan natin, kasama natin ang ating Panginoon sa buong bagong taon. Ano man ang mangyari, may hamon sa buhay, may mga pagsubok, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga naman, sigurado tayo na tayo po'y magtatagumpay sapagkat kasama natin ang ating Diyos. Hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Sa mga hamon ng buhay, tuloy-tuloy lang tayo. Sa mga hamon ng buhay, patuloy tayong magbigay ng papuri sa ating Diyos. Sapagkat siya naman ang nagbigay ng bagong taon. Inalaw niya na tayo makaranas ng bagong taon sapagkat meron siyang mabuting layunin. Ano man ang mangyari sa pagsubok o wala, mabuti ang layunin ng Diyos. Ano man ang nangyayari sa ating buhay, kasaganahan, o anumang pagsubok, mabuti ang layunin ng Diyos. Kaya sigurado tayo sa buong isang taon o sa bagong taon, kasama natin ang ating Panginoon. At kapag kasama natin ang ating Diyos, ang imposible ay tunay na magiging posible. Kaya nga ang sabi nga, ang imposible pwede maging posible kapag kasama natin ang ating Panginoon. Kaya wala ka nang hahanapin pa kapag kasama mo at kasama natin ang ating Panginoon. Sigurado, garantisado, kaalyado. At tunay na ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Bigay ng Diyos ang bagong taon. Bagong taon na isang pagkakataon na maranasan natin ang Kanyang kabutihan. Ating parangalan ang ating Diyos sa bagong taon. At sa bagong taon, tandaan natin, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya sigurado na tayo magtatagumpay, sasagana at uunlad sa bagong taong 2022. Ikaw na ang susunod na milyonaryo sa tulong ng ating Panginoon. Tutulungan ka rin namin. Tumawag ka lang at ikaw ay aming tutulungan, ipapanalangin. Kalakip ng aming dalangin ay pagpapala sa iyong buhay, sa iyong pamilya, and to your generation. Buong Hermosa po para sa Kaalamang Yaman. Hanggang sa muli, God bless and bless God. Ito ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ipinagdiriwang ang pinakamagandang regalo sa sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo, pag-asa ng mundo, ang sanhi ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ayan kaagapay, nako, very inspiring ang mga narinig natin ng mga kaagapay. No? Of course, kayo pa rin ay nakatutok sa DZAS New Year Specials at siyempre nagpapaalam na tayo sa 2021
At sinasalubong natin ngayong bisperas ng bagong taon itong 2022. At siyempre, punong-puno ng papasalamat tayo sa dakilang tagapagligtas natin, ang Panginoong Heso Kristo. So, Happy New Year po sa ating lahat. At kanina lang ay narinig po natin ilang mga mensahe, New Year messages mula sa Laro na Negosyo kasama ang MD Group, sina Mr. Mel Arcena, kasama rin si Mr. Melvin D. At natunghayan din mula sa Usapang Buwis at Negosyo, Caballero Laksa and Company, si Mrs. Lorna Laksa. Tungkol naman yan sa stewardship, tamang pagnenegosyo pa rin yan. And of course, nadinig din natin ang Livelipreneur. Ayan, Golden Treasure Skills and Development Program, si Miss Emily Diaz. At narinig din si Miss Jocelyn Silawan. At pinaliwanag nila yung paggawa ng hamon. And of course, na-motivate din tayo sa tamang pagnenegosyo, pagsusumikap, at pagharap sa 2022. At narinig rin natunghayan ang mensahe mula sa Agripreneur, Mendorensis Tamara Realty and Development Corporation. Ayan, si Mr. Nestor Flores Jr. Tungkol sa mahusay na agritourism naman, agribusiness. At siyempre, maximize natin natural resources natin. At medyo relaxing talaga ganitong klaseng pagnenegosyo. At bandang huli nga, nadinig natin para sa kaalamang yaman, ayan, si Pastor Bong Hermosa. Atid niya ang tamang pagnenegosyo rin, tamang perspective, nabigay din siya ng ilang tips sa atin. Ayan po, napakabuti na ating Panginoon at siya lang kilalanin natin na source ng lahat-lahat. At syempre, we want to follow God, at kilalanin siya ng gusto sa ating mga buhay. At habang nagpapaalam tayo sa taong 2021 at sinasalubong ang taong 2022. Kaya kagapay, ayan, binabati ko ng maligayang Pasko at manigong bagong taon ang lahat sa inyo, sa iyo kagapay. Nasa Pilipinas ka man, nasa iba't ibang bansa. Of course, kasama dyan mga relatives ko sa Aklan, at yung sa wife ko naman sa Iloilo. Ayan, hello po sa inyo at lahat ng mga suki natin, mga kagapay natin. Happy New Year, Blessed New Year po sa ating lahat. At pansamantala, magpapaalam na po tayo. At ito nga po ang DZAS New Year Specials. Muli, ako po si Lemuel Reunier at bumabati sa ating lahat ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.